So ang question now is, sino-sino ang under investigation na nakasama ni Tantoco doon sa kwartong yon? At ano ang status ni Liza Tanas kasi na-implicate nga siya dito at kitang-kita naman nakasama siya talaga dito. At may nag-comment dyan kanina, di ba? Si Jinggoy Estrada yung nag-contempt sa'yo. Kasama doon sa sa party na yon. Kasama din si Escudero, kasama din si Frasco. So ano participation ng mga yon? Tandaan po natin, huwag niyong kalimutan mga kababayan, natanggal sa pagiging Senate President si Zubiri nung inopen niya ang investigation sa PIDEA leaks. I-remind lang natin yung mga kababayan. Natanggal si Zubiri dahil dyan sa pag-open sa PIDEA leaks na yan at pinalit si Escudero. And now Escudero is kasama sa entourage doon kung saan namatay etong si Tantoco na positive nga sa pulburon. Alam nyo, Miss Cathy at Miss Maharlika, sa Amerika, yung tinatawag na federal conspiracy charges under 18 US Code, Section 371, arise when two or more people agree to commit a crime under federal law. The agreement itself, even without the crime being committed, is the primary element of the charge. Yan. So, yun yung, kumbaga sa dito, yung ilang nangyari na yan, kagaya niyan, may namatay, merong gumamit o man. Kasi kung wala kang kinalaman dyan, alam mong illegal yung ginagawa, aalis ka dyan. That's true. Aalis ka doon sa kwarto na yun. Pucha, kung halimbawa alagad ka ng batas, may nangyayari dyan. Di ba? Yan, lalo na sinasabi, senador pa, nandyan sa loob ng kwarto. Kung totoo, bakit di ka umalis? At bakit bakit kinonsinti mo sila? Yung pananahimik o pagsasawalang kibo habang nagaganap ang krimen, maituturing ito na pangungunsinte. Yung pangungunsinte, ito ay malinaw na pakikipagsabwatan. Yan po yan. Malinaw talaga ang sabwatan. Lalo na pinagtibay, Kat? At pinagtibay talaga dito sa result na to. Ito yung result na talagang inaantay ko. Kaya nga kanina at kahapon, nireplay ko yung video na kung saan una kong in-expose etong pagkamatay ni Tantoco na yun nga kasi talagang yung ating informante dyan nandoon mismo mismo sa loob doon sa circle nila so nandoon mismo kaya nga hindi naman ako magbibigay ng mga ganong information kung hindi reliable yung aking mga sources. And this time, and again, napatunayan natin na legitimate yung ating mga sources. No wonder na gusto nilang halukayin yung ating mga sources. Gusto nilang gurgurin. Gusto tayong lahat gurgurin. Kaya at talagang gusto tayo lahat palaging pagmukhaing sinungaling. Yun sinungaling, meron kayong history ganito, ginagawa, may kaso kang ganito. Gawain talaga ng mga kaliwa. At saka mindsetting talaga. Tapos yung ganun lang. Kasi every time naman may lalabas, yun nga sabi ko, every time na may lalabas sa malaki, may ipapainit sila. May papainit sila. Oo, diba? Ito yung pag-cover up dito kay sa nangyari kay PRRD. Mainit na mainit ang issue noon. Nung nilabas ko ng 10, the next day, talagang kinidnap nila ang PRRD. Correct. Yun nga yung 'di ba? Nagkaroon pa nga tayo ng mga verification noon, 'di ba? Kung may mga 'di ba? So yun yung isa doon sa mga nung panahon na yun, 'di ba? Naghahanap talaga sila kagaya ito siguro alam na nila na lalabas. Kaya alam na nila yan. Pinasabog nila itong tungkol dito sa mga missing sabongeros. Kasi itong missing sabongero, matagal na ito eh. Hinawakan na nga ng NBI yung patungkol doon sa 4 na di umano'y dinukot na kinasangkutan ng mga personnel ng Regional Drug Enforcement Group ng NCRPO. Pero yung walang nangyari doon sapagkat kulang yung mga ebidensya. Kaya ngayon,
talagang ginawa nila talagang nagkaroon ng full-blown na investigation. Lahat ng halos ng ahensya ng gobyerno, ultimo DENR kasama na kasama na diyan, di ba? Kaya dito talagang humahanap sila ng paraan para mapagtakpan. Pero malabo nilang mapagtakpan ito sapagkat sino ba si Atong Ang laban kay Lisa Marcos? Sino ba ang mas may pangalan o mas may ano dito, no? Kung sa ano. Oo. Kasi una-una si Atong Ang hindi naman opisyalis ng gobyerno. Hindi naman empleyado ng gobyerno. Si Lisa Marcos asawa ng kasalukuyang pangulo at matagal na nadidikit ang pangalan sa paggamit ng illegal na pulburon. Kaya nga doon pa lang makikita kaya kahit anong gawin nila kahit anong gawin lumalabas nila. Lumalabas talaga. Lalabas at lalabas yung baho yung katotohanan nitong tungkol sa illegal na pulburon. Kaya nga ang taong bayan ngayon sasabihin na nako chismis lang ni Marlica yan. Nako chismis lang ni Morales yan. Nako chismis lang ni Cathy Binag. Pero ngayon ang nagsasabi na ng tungkol sa pulburon ay Estados Unidos. At doon mayroong mga taong papapanagutin. Di ba? Maliban doon sa initial case o doon sa initial na legal impediment nung nung First Lady, maaring madagdagan ito dahil sa paglabas noong coroner's report na nagkukumpirma na itong si Paulo Tantoco ay namatay dahil doon sa illegal na pulburon. Yan. Balikan ko lang yun. Thank you for bringing that out yung tungkol sa sabongero. Unang-una, talagang ito in preparation nila na paingayin ang Mrs. Sabongero. You're right. Atong Ang is not a politician. Yes. In fairness dito sa hustisya na gusto nating makamit kung sino ba talaga ang nagpagurgur o kung ano ba talaga nangyari. 'Di ba? Dapat talaga magkaroon ng hustisya. Pero talagang very timely yung atake nila kay Atong Ang, yung mga taong nasa paligid, dinarag na si Lagreta, si Chavez Singson at kung sino-sino pa. 'Di ba? So very timely kasi pwede naman sila mag-investigate yan dahil 4 years ago na yan na hindi nila ganitong sabi mo nga pati DNR, nakialam na, full-blown, tagang sanib, pwersa sila. Hindi naman politiko si Atong Ang. Tama kayo, comparison mo. Lisa Tanas is Lisa Tanas, the First Lady. Etong issue dapat ang paingayin natin. At yung mainstream media, ginagamit din para pahingayin kay Atong Ang. Atong Ang, nananawagan ako sa'yo, tapatan mo nga yung mainstream media, bayaran mo na din. At saka ito, isa doon sa mga tinitignan natin dito, pagka nag-uusap-usap nga kami, mga, yung mga naging operatiba, what if, itong gobyernong Marcos, mag-produce ng mga buto, palagay na human bones, galing mismo doon sa mga kamag-anak ng mga namatay na nakalibing. At ito yung itanim doon sa Taal Lake. Diba? What if? Kasi sa ngayon, hanggang sa mga subandaling ito, meron na ba kayong nabalitaan na mayroong nakuwang human skull o bungo ng tao? Ano ba yung mga nahuli? Parang di ako ano ba yung mga nakita doon? Yung mga nakukuha, allegedly, may nakukuha silang buto. Pero, syempre sa atin, ang inaano natin dito, inaantay natin yung mga expert opinion. Based dun sa kanilang mga ginawang evaluation, ginawa nilang series of tests. Kaya lang, ang tanong, yung bang pathologist o forensic expert na mag-e-examine, ano ba ang pagkatao nito? Ano ang inclination nito? Baka ito ay mayroong political inclination, galit ito sa Duterte, kakampi ng Marcos, o galit sa Marcos, kakampi ng Duterte, magkakaroon ng kulay ang anumang ilalabas nito. Di ba? Baka mamaya sinasabi buto ni Maharlika pero buto pala ni Cathy Binag. O hindi, buto yan
Di ba? Ganun eh. Ang kasi inaano natin dito, yeah, sa ang inaano forensic kasi natin malala. dito, Sige, go. oo, since na may pera naman, yung isa sa inaakusan, bakit hindi siya kumuha ng isang eksperto o ano no, questioning niya yung credibility na nagbigay ng opinion o nung nag-examine, pwede naman i-retest yan. Kasi Correct. unang-una, beyond recognition na yung specimen. Chard Bonsed, sunog na buto. Papaano sila nakasisiguro na itong sinasabi nila na taong tinodas, ito yung pinatodas ko, allegedly. Diba? At saka maano yan eh, mababase nila yan sa age ng buto, di ba? Yeah. Oh, hindi. Pero kailangan yung forensic talaga maayos. Alam mo yun? Magkakaroon yan ng ano, no? Ang gagawin ng mga, sa forensic examination, ipa-x-ray ng pathologist yan, ano? At kinakailangan din yung anthropologist kasi nga buto yan eh. Tama. At yan, mag-ano sila doon sa DNA nung na makukuha, na ma-extract doon mismo ron sa buto, i-cross match yan doon sa buhay. Correct. What if, eto devil's advocate. Halimbawa, kapatid ni Maharlika itong si Cathy Binag. Pero ako, matagal na akong namayapa. Ang mangyayari halimbawa, what if nakipagkutsaba si Maharlika, yung buto ko ang kinuha, magkakapatid tayong tatlo. Buto ko ang kinuha, pero ikaw ang nawawala. Sasabihin, pag ikin-cross match yung DNA, magkakaroon ng magkakaroon ng parehong resulta yan. Sapagkat iisa mga DNA natin. Kaso lang lalaki ka. Pero kasi halimbawa magkapatid, halimbawa paternal, halimbawa kukunan, paternal o maternal, di ba? Magmamatch yan. O ito halimbawa anak o tsaka nanay ang kukunan. Halimbawa inawawala nanay, di ba? Kukunin doon sa anak, di ba? O doon sa magkakaroon talaga ng Kaya nga sabi ko dito masalimuot ito kung mga ginagawa nila.